Simulan na agad natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Rotterdam, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte alas 11:54 kagabi, Philippine time, para harapin ang kasong crime against humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC guidelines, kukunin ng Judicial Cooperation Division ang kustodiya ni Duterte sa tulong ng pulisya ng The Netherlands bago siya dalhin sa ICC detention facility sa The Hague para sa medical check-up at booking procedure. Bago lumapag sa The Netherlands, nag-post ang dating Pangulo sa kanyang social media account ng isang video kung saan sinabi niyang nasa maayos siyang kalagayan at handa umano siyang harapin ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stop over for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country and so be it. Oh, ganun lang. Destiny ko. Salamat. Hataw Balita ngayon. Pagkalapag ng sinasakyang eroplano sa The Hague Airport, agad na idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison bandang alas 7:34 ng gabi sa Netherlands o bandang alas 2:34 ng umaga oras sa Pilipinas. Sa labas ng kulungan, may ilang mga Pilipinong nag-aabang sa dating Pangulo at nagpakita ng suporta habang pumapasok ang convoy nito sa pasilidad. Samantala, lumapag naman si Vice President Sara Duterte sa Amsterdam Schiphol Airport bandang alas 8 ng gabi sa Amsterdam o alas 3 ng madaling araw naman oras sa Pilipinas. Ayon sa Office of the Vice President, makikipagpulong si VP Sara sa mga abogado at sisikaping makakuha ng access kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na may pahintulot mula sa Office of the President ang biyahe ni Vice President Sara Duterte patungong The Hague sa Netherlands. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, inisyo ng OP ang Travel Authority ni VP Sara noong Martes alas 8 ng gabi. Umalis ang pangalawang Pangulo patungong Amsterdam kahapon ng umaga kasunod ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap naman sa kaso sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga dugong kampanya kontra iligal na droga. Hataw Balita ngayon.
Bukod kay Vice President Sara Duterte ay nagpunta rin sa The Hague, Netherlands ang isa pang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Bago lumipad patungong the Netherlands, nagpalit ng profile picture si BP Sara kung saan makikita ang pulang tali na may nakasulat na Bring Home PRRD bilang panawagan na iuwi na ang ama pabalik ng Pilipinas. Samantala, sinagot ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente na umano'y state kidnapping ang nangyari sa kanyang ama. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Hataw Balita ngayon. Hindi pinaboran ng Korte Suprema ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant at pagsuko niya sa International Criminal Court. Sa halip, binigyan ng 10 araw ang mga respondent, kabilang si Executive Secretary Lucas Bersamin upang tumugon sa petisyon. Samantala, naghain naman na magkahiwalay na habeas corpus petitions sina Kitty at Davao City Mayor Baste Duterte na layong ibalik sa bansa ang kanilang ama. Iniutos na ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang isang special raffle para italaga ang member in charge na maestrado sa naturang kaso. Yung gusto namin mangyari, utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court, magbibigay ng oras, magbibigay ng petsa, dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Hataw Balita ngayon. Nilinaw din ng senador na hindi siya magtatago at handang sumuko kung ipapatupad na ang warrant laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, nakaramdam siya ng matinding pagtataksil matapos umanong mangako noon si Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan sa ICC. Sa ngayon, balak niyang humingi ng tulong kay Senate President Cheese Escudero upang hindi muna siya isuko habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Ibig pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So walang isang salita? ICC. Talagang sinabi niya sa akin, So how do you feel? hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next, magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So ano pa kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last na... Betrayal to the max. Hataw Balita ngayon. Itinuturing pa rin ng Commission on Elections sa COMELEC bilang kandidato sa pagkaalkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit ito ay inaresto at dinala patungong The Hague sa the Netherlands. Ayon sa COMELEC, kung sakaling manalo ito sa eleksyon, maaari pa rin itong makaupo bilang city mayor. I know that a lot of incumbent chief executives, when they're out of the country, there used to be regulations which state that if you're out of the country for X number of days, you don't have to, or the vice mayor does not automatically act. Because of technology, it may even be possible. Pwede kang remote. So, yun na lang guidance ko. Tingnan nyo anong sinasabi ng DILG on that. Kung hindi naman ito magampanan ang pagiging alkalde, maaari namang humalili bilang acting mayor ang mananalong vice mayor. I know that a lot of incumbent chief executives, when they're out of the country, there used to be regulations which state that if you're out of the country for X number of days, you don't have to, or the vice mayor does not automatically act. Because of technology, it may even be possible. Pwede kang remote. So, yun na lang guidance ko. Tingnan nyo anong sinasabi ng DILG on that.
Sa iba pang balita, ipinagpaliban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 2 linggo ang pagdinig sa hirit na taas pasahe sa jeep dahil sa pabago-bagong presyo ng diesel. Ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, mahirapan silang magdesisyon kung dapat nang itaas ang pasahe habang pabago-bago ang presyo ng petrolyo. Samantala, sinabi ni AltoDAP Chairman Boy Vargas na suportado nila ang desisyon ng LTFRB at handa silang maghintay para hindi mahirapan ang mga pasahero. Mula sa 5 pesos na permanenteng dagdag pasahe na unang hiniling noong 2022, 2 pesos naman pansamantalang taas pasahe na lamang ang hinihiling ngayon ng mga transport group. Hindi rin sila makapagbigay ng justification dahil bumababa yung presyo ng langis. So anong magiging mga given numbers nila to justify the fare increase? Tama rin naman si Chairman na nagbababa yung diesel. Kaya kami naman, kung ano naman yung sabihin ng LTFRB, ay mag-aantay kami. Hindi naman kasi, gaya ko bilang AltoDAP, ayoko rin pahirapan yung ating mananakay. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue sa pagitan ng University of Dandangsora mula alas 10 ng gabi ng March 15, araw ng Sabado hanggang alas 4 ng umaga, March 16, araw naman ng Linggo. Ito ay para bigyan daan ang paglalagay ng steel structure ng footbridge na konektado sa Tandangsora Station ng MRT-7. Pinayuhan ng Department of Transportation o DOTR ang publiko na gumamit ng alternatibong ruta habang ginagawa ang proyekto. Inaasahan naman na magiging partially operational ang MRT-7 sa huling bahagi ng 2025 na magbabawas sa biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan sa loob ng 35 minuto. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang ginagawang pagtitipon ng ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao upang ipakita ang kanilang pagkadismaya at pagkondena sa pagkakaaresto at pagpapadala sa dating Pangulo sa The Netherlands. Samantala, 3 barangay sa Davao ang muling nagsagawa ng candle lighting at prayer rally kagabi. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon. Dismayado ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagkakaaresto at pagdadala niya sa The Netherlands. Sama-sama namang nagsagawa ng candle lighting at prayer rally ang 3 barangay sa Davao upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Umaasa ang mga ito na makakabalik ng ligtas sa Pilipinas ang dating presidente. Isip Davaoenyo, isip Pilipino, ang dakong pagdismaya nga diin gidala siya nga pugsanon ngadto sa laing nasod nga diha sa ato ang mga dakong pagdismaya ang atong bugtong lamang nga mahimo is ang ato ang hiniusang pagampo para siya mahatagan og maing panglawas ug makauli siya dinhi sa atong nasod nga diin siya natawo nga safety ug makabalik ka nato nga diin kita nagapaabot kaniya. Tinintanan pagsulay lang ni malapsa na gyapon niya kay tungod tumong og tuyo niya para sa katawhan dili para sa iyang sarili. Patuloy din ang panawagan ng ilang taga-suporta ni former President Duterte na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung dili na niya kaya iyang trabaho dapat mo resign na lang gyud siya. Kay tungod kitang mga pobre na apektuhan sa iyang trabaho karon nga wala na gyud ayo. Mora gyud na akong mapaabot sa iya nga sa lalong madaling panahon resign na lang gyud ka Bongbong Marcos. Pagkatapos ng prayer rally at candle lighting, nagkaroon din ng motorcade ang mga ito mula Toril area hanggang Rizal Park. Marisol Montaño humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Houston, Texas, USA.
Yes, magandang umaga amigo, Annie at sa ating mga kasambahay. Magandang balita dahil tumaas ang bilang ng job openings sa Estados Unidos sa simula ng taon. Nagpapakita ito ng matatag na labor market nang maupong muli si President Donald Trump sa White House. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Labor Department na umakyat sa 7.7 million ang job vacancies sa Estados Unidos para sa Enero. Mas mataas kumpara sa 7.5 million noong nakaraang buwan. Ang outlook para sa labor market ay hindi pa rin tiyak dahil sa trade war ni Trump sa ibang bansa, pagtanggal sa mga federal worker at banta ng deportation sa mga immigrant. Inihayag sa Labor Department's Job Openings and Labor Turnover Survey na tumaas ang opening sa real estate, healthcare, manufacturing at construction firms. Ayon kay Carol Weinberg at Mary Shen ng High Frequency Economics, walang pagbabago sa federal government layoffs at hindi ito makakaapekto sa desisyon ng Federal Reserve. Bumababa rin ang anumang halaga ng mga pagbabago. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Naglabas naman ng isang mahalagang pahayag ang Estados Unidos at Ukraine matapos ang kanilang pag-uusap sa Jeddah, kung saan binigyang diin na ang tugon ng Russia ang magiging susi sa kapayapaan. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Bagamat binanggit sa pahayag ang pangmatagalang seguridad ng Ukraine, mas pinagtutuunan ng pansin ng Estados Unidos ang kasunduang pang-ekonomiya kaysa konkretong military assurances na nais ng Kyiv. Napagkasunduan ni Trump at Zelensky na tapusin ang kasunduan sa lalong madaling panahon, ngunit nananatiling hindi tiyak kung paano nito mapipigilan ang agresyon ng Russia. Ang pagpupulong sa Saudi Arabia ay maaaring magsilbing bagong simula, ngunit hindi ito nangangahulugang ganap ng magkatugma ang pananaw ng US at Ukraine. Alam ni Zelensky na nakikipag-ugnayan siya sa isang pabago-bagong isip na lider ng Amerika, kaya't susubukan niyang panatilihin ang bola sa panig ng Russia, bagamat may posibilidad na bumalik ito sa kanya, ayon kay US Secretary of State Marco Rubio. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng Estados Unidos at Ukraine ang pagkakaroon ng 30 araw na ceasefire sa Russia. Ipagpapatuloy naman ng US ang intelligence sharing ito sa Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita ngayon. Nakahanda ang Ukraine sa proposal na 30-day ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ibinungkahi ito sa joint statement ng Amerika at Ukraine na aaprubahan naman ng Russia. Kaagad naman na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang tulong sa seguridad at intelligence sharing nito sa Ukraine. Magkakaroon din ng pansamantalang paghinto sa tensyon sa pagitan ni President Trump at Zelensky. Gayunpaman, binalaan naman ng Russia na hindi ito sang-ayon sa pansamantalang ceasefire na makakapagbigay umano ng pagkakataon sa Ukraine na maarmasan muli. Samantala, plano naman kausapin ni Trump si Russian President Vladimir Putin patungkol sa deal. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Houston, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Ngayon pong nalalapit na ang election, pag-uusapan natin ngayong araw kung paano magiging accessible ang botohan para sa ating mga kababayang senior citizen. Kaugnay nito, makakasama natin ngayong araw ang Officer in Charge ng National Commission on Senior Citizen, Dr. Marie G. Loreche. Magandang umaga po, Dr. Loreche. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Good morning po. Magandang umaga sa iyo, Annie, at saka Sherwin. Maraming salamat po, ma'am, para makarami kami ng mga tanong sa inyo. Samantalahin namin ito. First and foremost, bigyan niyo po kami ng information ukol sa kung ano ba talaga ang mandato ng National Commission on Senior Citizens po. Ito ay created by law in 2019 and nakita kasi ng ating pamahalaan that we are an aging population. Kaya kailangan na may isang ahensya
kung saan ito ang magtututo kung ano yung mga kapakanan, mga welfare benefits at mga batas na angkop para sa ating mga nakatatanda. So dalawa po talaga ang major programs ng ating gobyerno para dito. Una po ay yung policy making. So doon yung mga batas, mga bills and rights nila. Sa kabila naman ay yung tinatawag natin na yung kanilang implementation ng programa na para din sa ating mga nakatatanda. Kasama po nito ay itong ang darating na halalan, kailangan ito ay maisulong natin na meron tayong coordination, collaboration with the COMELEC on the rights of the elderly population. Okay. Bago tayo pumunta, ma'am, doon sa collaboration and even the MOA, I understand you have MOA with the Commission on Election. As of now, base sa inyong datos po, gaano karaming senior citizens ang active voters po? Base sa natin, kung talagang babasihan natin yung number of Filipino seniors natin, that's around 12 million. Pero yung pag-uusap natin sa COMELEC, that's around yung voting pa na active natin, ay more than 9 million pa yan sila. So medyo malaki-laki pa rin yung population na able and capable to vote. Okay. At nakasaad naman sa batas yan na dapat makaboto sila without discrimination. Dapat maprotektahan natin yung boto ng ating mga senior citizens. Understand po, mayroon po kayong, may nangyaring MOA, Memorandum of Understanding between the COMELEC at isa pang NCSC, if I'm not mistaken, ukol sa kapakanan ng senior citizens kayong nalalapit na ang eleksyon. Ma'am, tell us, saan nakafocus itong MOA na ito po? Thank you po. It's more on the accessibility and making it, easy sa ating mga nakatatanda. Tandaan po natin, sila po ay gusto nating bigyan ng unang pansin upang mauna sila pagdating sa botohan. Kasi kung titingnan po natin, experience ko po on the ground, pag ako ay pupunta sa voting center, halo-halo po yung mga tao doon ng iba't ibang edad, voting age natin. So we want them to be seamless para sa kanila at lalong-lalo na ngayon na alam nating tag-init na. So we really want to protect and make sure na yung area where they are going to vote ay properly ventilated naman yan. Pangalawa ay nauna sila sa pilahan at sigurado din tayo, gusto natin na for those who cannot even read and write, meron talagang mag-guide sa kanila upang mailagak nila kung ano yung kanilang ninanais para sa kanilang mga yung kanilang pipiliin para sa ating darating na halalan. Okay, so it's more on the accessibility ng ating mga senior citizens sa pagboto. If I'm not mistaken, legacy din yan ni Attorney George Garcia bilang the chairman of the Commission on Election. Di ba po, pati yung mga malls na utilize natin, at ako nakaranas din ako nung bumoboto ako doon sa place namin, talagang mayroon silang separate na na place para mas madali yung pagboto ng ating mga nakatatanda. So, siguro sa mga susunod na araw ay makikibalita ulit po kami sa inyo kung ano pa yung mga update dito. Pag pinag-usapan natin yung accessibility, that's very important para dun sa ating mga senior citizens para hindi sila ma-deprive ng kanilang karapatan na makaboto. At this point, ma'am, mayroon po akong kasama dito, ang ating co-host na si Amigo Sherwin. Mayroon po mga karagdagang katanungan. Go ahead, Amigo Sherwin. Thank you. Opo ma'am, good morning. Ano po ang ginagawa ng gobyerno para gawing mas madali at maayos po ang pagboto ng mga senior citizen sa darating na halalan ngayong 2025? Sigurado na yung Sherwin, na una sa lahat, sila ay unang pipila talaga. Bibigyan sila ng fast lane, sila yung mauuna. Pangalawa ay kung titingnan natin yung mga infrastruktura natin, ay karamihan nito mga schools o kaya sa malls. Kaya kailangan sila na yung kanilang lane ay merong upuan at alam naman natin yon at merong well-ventilated itong mga areas na to. And pangatlo, merong mag-guide sa kanila kung sakali man na sila nga ay hindi capable kung saan susulat at ano ang isusulat nila. Opo ma'am, at sa pagko-cover ho namin, madalas minakikita pa rin ho kami, umaakit ho ng ikalawang palapag, ikatlong palapag, at meron mas mataas pa po ngayon ho ba may iwasan na po yung ganong sitwasyon? Yun po ang isa sa ating nilalaman sa aming pag-uusap sa COMELEC ni Chair Garcia. Kailangan po na sa ground floor yung ating mga nakatatanda. Kung meron mang second floor at third floor, hindi po sila doon ilalagay.
Alright. Maraming salamat po, ma'am. At narito pong muli si Annie. Maraming salamat, amigo Sherwin. Now, ma'am, itong final question ko po sa inyo. From your end, manggaling na po sa inyo, sa inyong tanggapan bilang pinakapinuno po kayo. Ano pa yung mga pwedeng recommendation ninyo? Paano mapapabuti ng ating pamahalaan ang tulong na ma-improve yung pasilidad para maging accessible, matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng ating mga senior citizen every time na sila po ay buboto o sa panahon na meron tayong halalan. Thank you, ma'am. Actually, kung titingnan mo, Miss Annie, hindi lang dapat yan tuwing halalan. Kahapon nga kausap natin ang health emergency response ng Department of Health kasi isinusulong natin yung safe spaces, yung age-friendly cities and communities kung saan ang ating mga nakatatanda should always be provided not only with accessible areas, infrastructurally speaking, no, kundi sa lahat po ng kanilang pangangailangan in a holistic manner. So tayo po ay sumusulong dyan sa ating kasama natin ang DILG at saka ang Department of Health na itong ating mga areas, no, meron nga kami, natutuwa kami with DOT, meron din silang age barrier free, no, para sa kanilang mga programa on tourism. And gusto natin, hindi lang ito pang para sa panghalalan, kundi sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga nakatatanda. Sinabi ninyo, hindi lang panahon ng halalan, tama po. Ma'am, doon sa pag-iikot nyo, siguro ang dapat na maging ehemplo dito, yung mga yung mga government offices na dapat yung accessibility sa kanila ay makita natin. Okay, kayo po ba, ma'am, nakakapag-ikot kayo? Nalilista nyo po ba yung mga establishments na yon na talagang sumusunod sa accessibility nung ating para sa ating mga senior citizen? Ma'am Dr. Mary G. Loreche? So po yan, Miss Annie, nag-iikot tayo, tinitingnan natin habang dinadala natin yung iba't ibang programa ng ahensya. Like mamaya, nandun kami sa Los Baños, titingnan po namin ang isang sentro doon para sa mga nakatatanda. And usually po, tayo ay nagbibigay ng mga rekomendasyon, no? At hindi lang po para sa infrastruktura, kundi even the pavements, no? At saka yung mga daanan, kailangan din accessible at saka protected yung ating mga nakatatanda na hindi siya masaswipe, no, ng mga sasakyan na dadaan, even yung ating spaces para hindi siya matumba o kaya magkaroon siya ng fracture o kaya sprain dahil nga yung kanya nilalakaran ay natapilok siya. So it has to be approached in a holistic manner. And the Philippines, no, speaking of it as a whole, medyo malayo-layo pa talaga tayo in an age-friendly cities and communities. But we are going to start at least somewhere, and we appreciate yung mga areas na willing naman sila to adapt the changes needed for an aging population. Okay. Ma'am, kung mayroon kayong mga nakikita na hindi nakakasunod nito, may batas naman tayo na dapat sundin. Anong ginagawa ng inyong tanggapan para makorek yun o maging aware sila na mayroon kayong violation? Ano pong ginagawa ng inyong tanggapan? Sinusulatan niyo po ba sila o tinatawagan at isinusumbong? Anong tamang ahensya na pwedeng pagsumbungan na makakagawa ng aksyon para makorek po yun? Tama yan. Again, Miss Annie, we collaborate with the various national agencies, no, upang sila ang magkakaroon ng karapatan na pagguhin kung meron man o kaya kung may reklamo. Kagaya po niyan, we really have a very strong partnership with the various agencies in charge of this. DPWH is one of them dahil sila naman yung gumagawa ng mga buildings natin at mga daanan, yung ating DILG for the implementation ng ating mga local government units. So yan po sila, susulatan natin sila, pinaparating natin sa kanila kung ano yung ating mga pangangailangan. At more than yung nagko-complain kami o sumusulat kami sa aming mga findings, we really have a collaboration with them. So we have meetings, so we have technical working groups that we have to be part of para heto ay maparating natin kung ano yung dapat para sa ating mga nakatatanda. Okay. At this point, ma'am, sa ating mga kababayan, particularmente ang mga senior citizen, ano po ang pinakamensahin nyo sa kanila, lalong-lalo na po, nalalapit na ang halalan? Well, nananawagan po tayo sa kapwa ko na nakatatanda. Heto pong pagboto ay isa pong right natin.
So gamitin po natin ito sa maayos at tayo po ay magbigay ng ehemplo sa mga kabataan. Huwag po nating palagpasin ang panahon kung saan ang boses natin ay maririnig, kung sino po yung gusto natin sa paniniwala natin na kaya niya pong dalhin ang ating Pilipinas, no, kung saan dapat siya makakarating, hindi lang para sa atin ngayon, kundi para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po muli, Dr. Mary Jean Loreche, ang Officer in Charge ng National Commission on Senior Citizens. Good morning, ma'am, and keep safe. Good morning po. Maraming salamat. Tinutugis na ng militar at pulisya ang armadong grupo na responsable sa pagsunog ng nasa 10 mga bahay at 2 government facility sa Barangay Malingaw, Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Si MJ Vasquez sumahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy na tinutugis ng militar at pulisya ang armadong grupo na responsable sa pagsunog ng nasa 10 mga bahay at 2 government facility sa Barangay Malingaw, Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Matatanda ang linggo ng gabi, March 10, nang may sumiklab na bakbakan sa pagitan ng 2 armadong grupo sa lugar. Kasunod nito ay nangyari naman ang panununog ng hindi patukoy na armadong grupo sa 10 bahay at 1 barangay hall at health center sa sitio Mungkas sa pareho ring barangay. Mariing kinundina ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Ampatuan ang ginawang panununog ng armadong grupo. Sa ngayon ay nagbigay na ng humanitarian aid ang lokal na pamahalaan sa nasa 250 pamilya na lumikas dahil sa pangyayari. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang nasa 2.3 million pesos na halaga ng marijuana sa nadiskobring marijuana plantation sa Sugpon, Ilocos Sur. Samantala, 3.5 million pesos naman na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng PDEA at PNP sa magkakahiwalay na Anti-Illegal Drugs Operations Region 1. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Magkatuwang na nagsagawa ng marijuana eradication ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Barangay Kawayan, Sugpon, Ilocos Sur nitong Miyerkules. Sa naturang operasyon, pinagbubunot ng mga otoridad ang nasa 11,500 polygrown marijuana mula sa nasa 4,000 square meter na taniman. Matapos bunutin ay sinunog na ito upang hindi na mapakinabangan pa. Samantala, nagsagawa naman na magkakaiwalay na drug bypass operation ng PDEA at PNP sa Region 1. Sa magkakaiwalay na operasyon sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, nakakuha ang mga otoridad ng nasa mahigit 3.5 million pesos na halaga ng suspected shabu. Bukod sa illegal na droga, may nakuha rin na caliber 45 pistol at 12-gauge shotgun sa mga suspect. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bilang bahagi ng Women's Month, nag-alok ng 15 hours na libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office 6 sa mga kababaihan sa rehiyon. Dito, itinuro sa kanila ang mga batas na may kinalaman sa LTO, batas trapiko at road safety. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita Ngayon. 300 kababaihan ang sumali sa alok na libreng theoretical driving course ng Land Transportation Office 6 ngayong Women's Month. Ang 15-hour free course ang hinati sa loob ng 2 araw. Ilan sa mga itinuro sa mga kababaihan ang patungkol sa mga batas na may kinalaman sa trapiko at road safety. Pagkatapos ng driving course ay bibigyan sila ng theoretical driving course certificate. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Haydospan, mahalaga na malaman ng mga kababaihang gustong magmaneho ang pagiging responsableng motorista. Letting the applicants aware of the road crash incidents, making them aware of the effects of reckless driving and the fatal effects of being undisciplined driver.
And they're being taught the latest traffic laws and regulations, basic road courtesy, and everything to be a responsible driver. We desperately need responsible drivers. Ayon si LTO-6, patuloy na tumataas ang road accidents at injuries sa rehiyon. 400 deaths kada taon ang naitalang namamatay dahil sa aksidente sa kalsada. Ang theoretical course certificate ay prerequisite o requirement para makakuha ng student permit. Malaking tulong naman kay Marlene ang libreng lesson dahil kahit sa kanyang edad ay nagkaroon siya ng kaalaman na kanyang magagamit sa pagmamaneho. Ang purpose to have a license, at least parang makaupod mo na ko sa husband kung kami mag-drive kay ganyan nga doon appreciate ko gid masyado of the age of this. Subong lang gid ako na clear, at least na naintindihan ko nga sa at least bala sa husband ko nagakontradict gid ako, pero at least naintindihan ko na, at least I know na everything. And ayon naman kay Roda Cartagena, isang guro sa Iloilo City, malaking tulong sa kanila ang programang ito ng LTO dahil makakatipid sila ng 1,000 piso na pambayad sana sa driving course. Ang mga important things nga dapat mabalaan mo, like kung ano nga mga vehicles ang dalon mo, kag kung pila ka mga passengers ang dapat sa mga vehicles nga sarangan mo ma-drive. And of course, ang mga so many articles nga dapat gid tandaan. Hindi gali siling ma-drive ka lang without knowing sa mga relevant matters about sa driving. Pero kailangan pa rin nilang mag-enroll sa mga accredited driving schools depende sa klase ng transportasyon na kanilang imamaneho. 2,500 pesos ang driving fee para sa motorsiklo at 4,500 pesos naman sa four-wheel vehicle. Dapat din silang kumuha ng medical certificate at examination bago tuluyang makakuha ng driver's license. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naipamahagi na ng Albay Veterinary Office, Albay Dairy Plant, katuwang ang Schools Division Office o SDO Albay ang mahigit sa 9,000 pakete ng pasteurized milk sa loob ng mahigit 1 buwan sa ilalim ng feeding program para sa mga mag-aaral sa bayan ng Kamalig. Si Venus Palyes, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Matagumpay ang ginawang distribution ng nasa 98,124 na pakete ng gatas sa mga mag-aaral sa bayan ng Kamalig sa Albay. Ayon kay Nini Bepi Latigay, ang Albay Dairy Plant Manager, simula noong Enero 21, 2025, bawat linggo ay may 69 kahon ng gatas ang ipinapamahagi tuwing Martes at 54 kahon naman tuwing Huwebes. Dinadala ito sa 4 na drop-off points sa Kamalig North Central School, Kamalig South Central School, Kutmon Elementary School at Iluluan Elementary School upang maabot ang 2,652 na mga estudyante mula sa 33 paaralan sa Kamalig. Kaugnay nito, magsasagawa ng height and weight taking o nutritional status assessment upang masukat ang naging progreso sa nutrisyon ng mga mag-aaral matapos ang nasabing feeding program. Layunin ng naturang programa na matulungan ng mga batang benepisyaryo nito na labanan ang malnutrisyon at mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Venus Palyes, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na nag-iikot ngayon ng mga kawani ng lokal na pamahalaan sa probinsya ng Camarines Sur para mag-alok sa mga mamamayan ng murang bigas na makakatulong para sa mga mahihirap nating kababayan. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-ikot ng provincial government ng Camarines Sur para mailapit sa mga kababayan natin sa probinsya ang pagbili ng bigas sa abot kayang halaga. Sa Murang Bigas Program, makakabili ng bigas na aabot lamang sa 33 pesos per kilo o pumapatak ng 1,650 pesos kada sako. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tipid na ito, lalo na sa ating mga kababayang indigent. Ang bawat salapi na kanilang matitipid ay maaari nilang idagdag sa iba pang pangunahing pangangailangan. Kasabay ng programa ay namamahagi din ang lokal na pamahalaan ng libreng gamot, vitamins at potable water
para suportahan ang kalusugan ng ating mga kababayan sa probinsya ng Camarines Sur. Ryan Salatandul, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling kinilala ang Mactan Cebu International Airport bilang Best Airport in Asia Pacific ng Airports Council International. Ayon sa pamunuan ng paliparan, ang kanilang maayos na kolaborasyon sa mga stakeholder at partners ang nakatulong ng malaki upang mabigyan ng maayos at magandang experience ang bawat pasahero. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagbunga ang pagsusumikap ng Mactan Cebu International Airport na makapagbigay ng pinakamahusay at dekalidad na serbisyo sa kanilang mga pasahero. Nakuha ng paliparan ang naturang award sa ilalim ng 5 to 15 million passengers per annum category. Ang ACI-ASK Awards ay base sa direktang feedback ng mga pasahero patungkol sa kanilang airport customer experience. We worked hard. Sinasabing taon-taon ay nasa higit 11 milyong domestic at international passengers ang dumadaan sa Mactan Cebu International Airport. Ayon naman sa pamunuan ng MCIA, malaking bahagi sa karangalang kanilang natanggap ang maayos na pakikipagtulungan nila sa mga stakeholder at partners para makapagbigay ng maayos at magandang experience sa mga pasahero. Concessionaires, appeal yun nga nagtrabaho from the gina hard work, mga committed yun nga personnel yun ba nga naghimo regarding sa ilahang trabaho nga gitarong yun nila para sa among security, kanang mga naglimpyo sa mga toilets, anak yun kami ginta na nagtrabaho for that purpose. So mo dyan na ang amuang maayo kaayo nga collaboration with everyone, mga tanang stakeholders diya sa airport mo na ang amo nakita dyan nga really stand out kita regarding ana. Nagpapasalamat ang pamunuan ng MCIA sa tiwalang ibinibigay ng mga pasahero sa kanila at asahan na hindi sila titigil sa pagsisikap upang bigyan ng seamless customer experience ang bawat pasaherong dadaan sa paliparan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out po sa ating mga suki. Sila Elena Yang, si Emma Chikohara, si Bradener Aliparo, ayan, Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, si si Louie Lipanya ng Nagcarral, Laguna. At syempre kasama natin ngayong umaga dito sa studio si Christian Lopez, si Jerickson Bunyag at yung kanyang may bahay na si Jonah. At syempre ang aking unika iya, si Elisea, nakikinig ngayon, nanonood siya kasama ng kanyang mami, ang aking may bahay si Glenda. Ayan. Ani? Okay, unahin ko, maraming salamat, amigo Sherwin. Unahin ko po si Mayor Alan Arandia. He's my friend. At kanyang lovely wife, si Ma'am Banji, dyan sa Puduran, Albay. Magandang umaga po. Happy viewing. And of course, si JV Surap, si Adet, ayan. Si Jericho, si Joshua, si Chris, Joshua, Belinda, Rodrigo Arian, at syempre na rin si Darwin at saka si Luel. At hindi natin makakalimutan si Joshua, and of course si Bernie, ang ating pilot. Kasama dyan si Engineer Edison Ico. Pero ba't ba tayo nakalimutan? Ayan, ito si BP Joseph, laging nanonood dito. At saka si Attorney Ruth Soriano, good morning. Attorney Ruth and Attorney, lahat ng mga abogado. Thank you, Attorney Mel Roque. Thank you so much, mga kasambahay. At mayroon pa ba tayong nakalimutan? Yung nakalimutan namin sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa serbisyong. Dito sa Hataw Balita, I'm sorry. Huwag din yun rin kalilimutan ang Serbisyong Bayanihan in the afternoon. Programa po yan ni Kuya Daniel Rason. Ayan. So,
Kasama natin si Miss Jackie and of course Attorney Dot. At tama na, sabi nila kasi wala nang oras. Sige po, amigo Sherwin. Hindi kasi talaga natin may isa-isa, marami. Kaya shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 9 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at ina po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 119, talatang 76. Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.